Nagsisimula ang kwento sa isang maliit na nayon sa China kung saan nakilala natin ang isang batang babae na si Nasha. Siya at ang kanyang pamilya ay kabilang sa isang katutubong tribo na nakatira sa liblib na kabundukan. Ang kanilang tahanan ay napapalibutan ng matataas na bundok at isang ilog na patuloy na umaagos. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, napakahirap ng pamumuhay doon. Ang lugar na ito ay malayo sa komunidad at kakaunti lang ang nakatira. Para makarating sa ibang lugar, kailangan nilang umakyat at tumawid sa matatarik na bundok. Ang pinakadelikadong bahagi ng paglalakbay ay ang pagtawid sa ilog. Walang tulay o anumang ligtas na daanan. Sa halip, gumagamit sila ng lubid na nakatali sa pagitan ng dalawang bangin at dumudulas sila rito gamit ang isang puli na tinatawag nilang Twin Tower. Araw-araw, buong tapang na tumatawid si Nasha sa Twin Tower para makapasok sa paaralan. Kasama niya sa pamilya ang kanyang ina, ama, nakababatang kapatid na lalaki at ang kanilang lola. Ngunit hindi kasama ng pamilya ang kanyang ama dahil nagtatrabaho ito sa malayong lungsod. Ang ina ni Nasha na si Yuno ang naghahanda ng pagkain para sa kanilang pamilya. Habang nagluluto siya isang araw, napansin niyang naubos na ang kanilang panggatong na kahoy. Kaya inutusan niya ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Jiang na kumuha ng karagdagang kahoy. Matalino ngunit medyo malikot na bata si Jiang. Ang lola nila ay may sakit at halos paralisado ang buong katawan niya. Si Yuno ang palaging nag-aalaga sa kanya. Mahilig kumain ng itlog si Jiang, ngunit ang mga itlog ay para lamang sa lola dahil siya ang may sakit. Hindi kayang bumili ng pamilya ng sapat na itlog para sa lahat. Kaya minsan ay tinatabi ng lola ang kanyang itlog at palihim na ibinibigay kay Jiang upang hindi makita ng kanyang ina. Ngunit hindi naman kinakain ni Jiang ang itlog at itinatabi niya ito para sa kanyang ate. Tuwing umaga matapos pumasok si Nasha sa paaralan, hinihintay siya ni Jiang sa kanilang bahay. Habang naghihintay, naglalaro siya kasama ang kanilang aso na si Mingming. Gusto man ni Jiang pumasok sa paaralan, ay hindi pwede dahil masyado pang siyang maliit at mahihirapan tumawid sa Twin Tower. Noong una, tutol ang magulang ni Nasha na mag-aral siya dahil sa panganib ng pagtawid ng Twin Tower. Pero kalaunan ay pumayag din sila. Dahil dito, naging bihasa na si Nasha sa pagtawid dito. Samantalang si Jiang ay hindi pa kailanman nakatawid doon dahil bata pa siya. Gayunpaman, nais din niyang pumasok sa paaralan tulad ng kanyang ate. Isang araw, biglang lumala ang kalagayan ng kanilang lola. Walang ospital o doktor sa kanilang lugar. Kailangan pa nilang pumunta sa lungsod, ngunit hindi kayang bumiyahe ng kanilang lola dahil sa kanyang kondisyon. Dahil dito, nagpasya si Yuno na siya na lamang ang pupunta sa lungsod upang maghanap ng doktor. Ngunit habang nagsisimula siyang dumulas sa lubid, napatingin siya sa mabilis na agos ng ilog sa ibaba at lalo siyang kinabahan nang makita ang malakas na agos ng tubig sa ibaba. Napansin ito ni Jiang. Mabilis niyang kinuha ang lubid mula sa kanyang ina at itinali ito sa sarili niyang baywang. Ngunit agad itong inagaw ni Yuno at pinagsabihan siyang huwag subukan iyon. Sa mismong sandaling iyon ay dumating si Nasha mula sa paaralan. Dinala niya ito sa itaas ng bahay at sinabi ang tungkol sa lumalalang sakit ng kanilang lola. Nang marinig ito, hindi na nag-aksaya ng oras si Nasha. Agad siyang tumawid sa Twin Tower papunta sa lungsod upang maghanap ng doktor. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa doktor at sinabi nitong may sakit ang kanyang lola. Ngunit tumanggi ang doktor dahil ito ay may iba din importantang lakad. Isa pang dahilan kung bakit ayaw nitong pumunta dahil malayo sa lungsod ang kanilang bahay at kailangan pang tumawid sa Twin Tower at aabutin iyong ng 3 hanggang 4 na oras. Kinuha ni Nasha ang bag ng doktor at ibinuhos ang lahat ng laman nito. Sinabi niyang hindi ito dapat pumunta kahit saan sa araw na iyon. Sa puntong iyon, umiiyak na sinabi ni Nasha, kung wala palang halaga sa inyo ang buhay ng isang tao, bakit pa kayo naging doktor? Paano kung ang may sakit ay sarili ninyong kapamilya at hindi ang aking lola? Nang marinig ng doktor ang pag-iyak ni Nasha, naantig ang kanyang damdamin. Dahil dito, naawa siya at pumayag na sumama sa kanya. Ngunit tulad ng karamihan sa mga tao, natakot din ang doktor na tumawid doon. Naisip niyang kunin na lang ang kanyang mga gamit at bumalik na sa lungsod. Ngunit agad na hinawakan ni Nasha ang kanyang mga paa at nagmakaawa. Tulungan ninyo po ang aking lola. Kapag may nangyari sa kanya, hindi na kaming mabubuhay ng kapatid ko, saad ni Nasha. Dahil sa mga salitang iyon, muling napapayag ang doktor. Kahit nanginginig sa kaba at halos sumisigaw sa takot, pinilit pa rin niyang tumawid. Nang makarating siya sa kabilang panig, agad siyang napaupo. Samantala, si Jiang ay naghihintay sa tuktok ng burol para sa pagdating ng kanyang ate.
Pagkatapos makarating ng doktor, tumawid din si Nasha sa Twin Tower. Ngunit napansin ng doktor na nawawala ang kanyang salamin. Ngunit sinabi ni Jiang na nahulog ang kanyang salamin sa tubig. Kahit malabo na ang paningin ng doktor, ay sumama kay Nasha papunta sa kanilang bahay. Pagdating doon, agad niyang sinimulan ang gamutan sa lola ni Nasha. Matapos suriin at gamutin ang matanda, sinabi ng doktor sa pamilya na wala silang dapat ikabahala. Habang naghahanda ng umalis ang doktor, lumapit si Jiang at sinabi sa doktor kung pwede din niya gamutin ang paa ng kanyang asoni si Mingming. Agad namang tinignan ng doktor ang aso at ginamot din ito. Tuwang-tuwa si Jiang nang makita na gumaling ang kanyang aso. Pagkatapos nito, sinabi ng doktor na hindi na siya muling dadaan sa Twin Tower kapag pupunta sa kanilang lugar. May isa pang daanan sa gilid ng bundok. Isang makitid na landas na nakadikit sa bangin. Mas matagal makarating sa lungsod, ngunit para sa doktor, mas mabuti na iyon kaysa sa delikadong pagtawid sa Twin Tower, kaya nagpa siya itong dumaan sa landas na iyon. Samantala, gumagawa ng takdang aralin si Nasha. Pinasagutan sa kanila ng guro ang isang problema tungkol sa paghahanap ng average na bilang ng mga estudyante. Habang nag-iisip siya, lumapit si Jiang at mabilis na nasagutan ang problema. Nagulat at natuwa si Nasha. Kahit hindi pa pumapasok sa paaralan ang kanyang nakababatang kapatid, napakadali nitong nasolusyonan ang tanong. Maya-maya, pumasok ang kanilang ina at hinanap ang lubid na ginagamit sa Twin Tower dahil nasa kay Jiang pa ito. Sinabi ni Yuno kay Jiang na huwag subukang tumawid sa Twin Tower dahil tinangka niya na naman niya ito tumawid. Kaya sinabi nito kay Jiang kapag inulit pa ito, kahit ipagtanggol pa siya ng kanyang ate, pareho silang mapaparusahan. Nagsimula siyang makipagtalo sa kanyang ina tungkol sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, lalong nagalit si Yuno at muntik na niyang parusahan si Jiang. Ngunit agad na pumagitna si Nasia at pinigilan ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni Jiang ang itlog na ibinigay sa kanya ng kanilang lola at ibinigay ito kay Nasha. Binigyan ni Nasha si Jiang ng isang paper pinwheel na gawa sa papel. Ngayon lamang nakakita ng ganoong laruan si Jiang kaya labis siyang natuwa. Tinanong niya si Nasha, "Ate, saan mo ito nakuha?" Sumagot si Nasia, "Itinuro sa amin sa paaralan ngayon kung paano gumawa nito. Kaya gumawa ako ng isa para sa iyo." Sinabi ni Jiang, "Araw-araw kang pumapasok sa paaralan. Marami ka ring kaibigan doon. Pagkatapos ng klase, kasama mo pa sila. Pero ako, wala akong kasama kundi ikaw. Kaya kapag pumapasok ka sa paaralan, si Mingming lang ang kasama ko." Nang marinig ito, sinabi ni Nasha na kapag nakauwi na si Papa, ipapasok ka na niya sa paaralan. Sumagot si Jiang, "Pero matagal nang hindi umuwi si Papa. Hindi ko alam kung kailan siya babalik at kung kailan din ako makakapag-aral." Ipinakita ni Nasha kay Jiang ang isang larawan ng tulay mula sa kanyang aklat. Sinabi niya, "Balang araw, magkakaroon din ng ganitong tulay dito sa ating ilog. Kapag nangyari iyon, hindi na natin kailangang gamitin ang Twin Tower at papayagan ka na ring pumasok sa paaralan. Pagkatapos nito, sabay tayong pupunta sa lungsod at makakapaglibot kung saan-saan." Kinabukasan, naghanda si Nasha kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan upang pumasok sa paaralan. Isa-isa silang nagsimulang tumawid sa Twin Tower. Ligtas namang nakatawid ang mga kaibigan ni Nasha. Nandoon din si Jiang kasama si Nasha habang pinapanood sila. Bigla nilang nakita ang isang pamilyar na lalaki mula sa kanilang nayon. Isa itong social worker na madalas tumulong at mag-alaga kina Jiang at Nasha. Binuhat niya si Jiang sa kanyang mga bisig, ngunit napansin niyang malungkot ang bata. Kaya tinanong niya kung bakit siya malungkot. Sinabi ni Jiang dito na nais din niyang pumasok sa paaralan tulad ng ate niya. Dahil sa Twin Tower kaya hindi pumayag ang nanay niya. Ngunit ayon sa lalaki ay malapit nang magpatayo ang gobyerno ng malaking tulay sa lugar nila. Kapag nangyari yon, ay makakapag-aral na din siya. Nang marinig ito, labis na natuwa ang magkapatid. Pagkatapos noon, nagpaalam si Nasia kay Jiang at tumuloy na siya sa paaralan. Pagdating sa bahay, ginawa ni Jiang ang lahat ng gawain na karaniwang ginagawa ng kanyang ina sa araw na iyon. Tinulungan pa niyang ihanda ang kailangan ng kanyang ina papunta sa trabaho sa bukid. Dahil maaga niyang natapos ang mga gawain, agad na umalis si Yuno upang magtrabaho. Pagkaalis niya, pinakain ni Jiang ang kanilang lola. Pagkatapos nito, mabilis siyang umakyat sa bubong ng kanilang bahay. Gumamit siya ng isang patpat at ilang lumang damit upang gumawa ng isang panakot na parang tao. Inilagay niya ito sa isang sulok ng kanilang bubong na yari sa yero. Bumaba pa siya sandali upang tingnan kung mukhang totoo ba ito mula sa malayo. Kaya kinuha niya ang lubid at puli at pumunta sa Twin Tower. Mahigpit niyang itinali ang lubid sa kanyang baywang
katulad ng maraming beses niyang nakitang ginagawa ni Nasya. Nang tumingin siya pababa sa ilog, kinabahan siya dahil sa taas nito. Ngunit kahit natatakot, tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagsimulang tumawid sa Twin Tower. Sumisigaw siya sa takot habang dumudulas sa lubid at sa pagtawid ay nahulog pa ang isa niyang sinelas. Sa kabila ng lahat ng iyon, nagawa pa rin ni Jiang na makatawid sa kabilang panig. Pagkatapos makatawid, agad siyang tumakbo papunta sa paaralan ni Nasya. Tumayo siya sa likod ng isang pader at pinanood ang mga batang naglalaro sa bakuran ng paaralan. Abala ang mga ito sa iba't ibang laro at masayang nagtatawanan. Nang makita iyon ni Jiang, labis siyang natuwa. Maya-maya, pumasok na ang mga bata sa kanilang mga silid-aralan. Nagsimula na ang klase at nagturo ang guro ng isang tula. Tumakbo si Jiang papunta sa may bintana at tahimik na nakinig habang binibigkas ng guro ang tula sa loob ng klase. Pagkatapos nito, nakilala natin si Leah, ang bagong guro sa paaralan. Ngayong araw ang kanyang unang araw matapos siyang lumipat mula sa lungsod. Habang naglalakad siya sa likod ng isang silid-aralan, napansin niya si Jiang na nakatayo malapit sa bintana. Kaagad niya itong tinanong, "Bakit ka nakatayo sa may bintana at hindi na sa loob ng klase? Saang klase ka ba kabilang? At ano ang pangalan mo?" Akala ni Miss Leah ay isa si Jiang sa mga mag-aaral ng paaralan. Ngunit nang makita siya ni Jiang, labis siyang natakot at agad na tumakbo palayo. Dahil unang araw ni Miss Leah sa paaralan, sinamahan siya ng punong guro upang libutin ang bawat silid-aralan at makilala ang mga bata. Habang pumapasok sila sa mga klase, napansin ni Miss Leah na lahat ng estudyante ay nakasuot lamang ng tsinelas. Dahil nasa bulubunduking lugar ang kanilang paaralan, madalas umulan doon at nagiging maputik at madulas ang lupa. Delikado ang magsuot lamang ng tsinelas sa ganitong lugar dahil maaaring madulas ang mga bata at mahulog sa mga matatarik na bahagi ng bundok. Ipinaliwanag naman ng punong guro na halos lahat ng mga bata sa lugar na iyon ay mula sa napakahihirap na pamilya. Halos wala silang sapat na pagkain araw-araw, kaya lalo nang hindi nila kayang bumili ng maayos na sapatos. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Miss Leah para sa mga bata. Samantala, si Jiang ay nakabalik na sa kanilang bahay matapos muling tumawid sa Twin Tower. Pagdating niya roon, naging abala siya sa pag-aayos ng ilang bagay sa kanilang bahay. Hindi nagtagal, natapos na rin ang klase ni Nasya sa paaralan. Nang makita ni Jiang si Nasya, labis siyang natuwa. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ate ang nangyari sa kanya noong araw na iyon. Kinabukasan ng umaga, nang umalis si Yuno papunta sa kanyang trabaho, palihim na bumalik si Jiang sa paaralan. Katulad ng ginawa niya noong nakaraang araw, tahimik siyang nagmasid sa klase mula sa labas. Sa araw na iyon, si Miss Leah ang nagtuturo sa mga bata. Maingat na pinanood ni Jiang ang klase at sa kanyang puso ay hinangad niyang sana ay makapag-aral din siya tulad ng iba. Bigla namang napansin ni Miss Leah si Jiang na nakasilip sa likod ng bintana. Agad siyang lumapit upang kausapin ito, ngunit nang makita siya ni Jiang, natakot na naman ito at mabilis na tumakbo palayo. Nang gabing iyon, binibigkas ni Nasya ang tulang natutunan niya sa paaralan. Nakisabay si Jiang sa pagbigkas at sinamahan ang kanyang ate sa pagsasaulo ng tula. Nagulat si Nasya at nagtanong, "Paano mo natutunan ang tulang ito? Ngayon lang namin ito pinag-aralan sa paaralan." Medyo kinakabahang sumagot si Jiang, "Natuto ako mula sa iyo. Nakinig ako ng mabuti habang inuulit mo ito, kaya naisaulo ko." Kinabukasan ng umaga, pumunta si Miss Leah sa opisina ng punong guro ng paaralan. Sinabi niya na napakadelikado para sa mga bata ang pagtawid sa Twin Tower araw-araw papunta sa paaralan. Kaya iminungkahi ni Miss Leah sa punong guro na magtulungan sila upang magpatayo ng tulay sa lugar na iyon upang maiwasan ang anumang kapahamakan lalo na sa mga mag-aaral. Pagkatapos nito, sinukat ni Miss Leah ang mga paa ng lahat ng mga estudyante sa paaralan dahil nais niyang bumili ng mga sapatos para sa kanila. Matapos ang klase, hiniling ni Miss Leah kay Nasya na ihatid siya sa kanilang bahay. Magkasama silang pumunta sa Twin Tower. Medyo natakot si Miss Leah sa pag-akyat at pagtawid dito. Kaya pinalakas ni Nasya ang loob niya at siya mismo ang nagtali ng lubid sa baywang ni Miss Leah. Pagkatapos nito ay nagsimulang tumawid si Miss Leah. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtawid, biglang sumabit ang puli na ginagamit niya. Dahil dito, labis siyang natakot. Sa sandaling iyon, tinulungan siya ni Nasya sa pamamagitan ng pagtulak sa puli upang gumalaw muli ito. Sa huli, kahit nahirapan sila, nagawa rin nilang makatawid sa kabilang panig. Sakto namang nakita ni Jiang si Miss Leah mula sa malayo, kaya agad siyang tumakbo at nagtago upang hindi siya makita ng guro. Natakot si Jiang dahil nakita na siya ni Miss Leah sa paaralan. Iniisip niyang baka isumbong siya nito sa kanyang ina at magagalit ito sa kanya. Kaya nanatili siyang nakatago. Ngunit sa sandaling iyon,
Dumating ang kanilang tiyuhin na si Mansu, na labis na nagmamalasakit kina Jiang at Nasha. Binuhat ni Mansu si Jiang at dinala siya diretso sa kanilang bahay kung saan kausap ni Miss Lia ang ina ni Jiang. Nang makita ni Miss Lia si Jiang, sinabi niya, "Hindi ba ikaw ang batang palaging lihim na pumupunta sa paaralan araw-araw? Bakit ka tumatakbo kapag nakikita mo ako?" Nang marinig ito, labis na nagalit si Yuno dahil paulit-ulit na niyang pinagsabihan si Jiang na huwag tumawid sa Twin Tower, ngunit hindi pa rin siya nakinig. Sa takot, nagtago si Jiang sa likod ng kanyang ate. Sinabi ni Mansu kay Yuno na kumalma muna at hiniling kay Jiang na humingi ng tawad sa kanyang ina. Ngunit sa halip ay sinabi ni Jiang na gusto rin niyang pumasok sa paaralan tulad ni Nasha dahil nakita niyang maraming batang lalaki at babae ang nag-aral doon. Dagdag pa nito na marahil ay hindi siya mahal ng kanyang ina. Sumagot ang kanyang ina at sinabi nitong mahal niya ito. Dito nabanggit niya 3 taon na ang nakalipas nang muntik siyang mamatay habang tumatawid sa Twin Tower. Simula noon, hindi na siya naglakas loob na gawin iyon muli. Dagdag pa niya si Sia ay kaya na niyang tumawid doon at ikaw ay napakabata pa. Pinakalma ni Miss Lia si Yuno. Ayon kay Miss Lia, malapit nang magsimula ang paggawa ng tulay. Kapag natapos iyon, makakapag-aral na sina Nasha at Jiang nang magkasama. Ngunit habang hindi pa natatapos ang tulay at hindi pa maaaring pumasok si Jiang sa paaralan, nagpasya si Miss Lia na siya mismo ang magtuturo kay Jiang sa kanilang bahay. Pagkatapos nito, binigyan ni Miss Lia si Nasha ng isang pares ng sapatos bilang regalo upang mas maging madali para sa kanya ang pagpasok sa paaralan. Ngunit biglang kinuha ni Jiang ang mga ito at iginiit na siya ang mag-iingat ng sapatos. Sinabi pa niya sa kanyang ina na kung hindi ibibigay sa kanya ang sapatos, muli siyang tatawid sa Twin Tower. Dahil dito, ibinigay ni Sia ang mga sapatos sa kanyang kapatid. Kinabukasan ng umaga, pumasok sa paaralan ang lahat ng bata suot ang kanilang bagong sapatos. Ngunit si Nasha ay nakatsinelas lamang. Bigla namang tumakbo si Jiang papunta kay Sia at maingat niyang isinuot ang mga sapatos sa paa ng kanyang ate. Sinabi niya, "Papayagan kitang isuot ang mga sapatos na ito papunta sa paaralan, pero kapag umuwi ka na, kailangan mong ibalik sa akin." Nang marinig iyon, labis na natuwa si Sia at agad siyang umalis papunta sa paaralan. Pagkatapos ng klase, naupo si Sia sa veranda ng paaralan at nakipagkwentuhan kay Miss Lia. Hinubad niya ang kanyang sapatos at inilagay ito sa tabi niya. Tinanong siya ni Miss Lia, "Bakit mo hinubad ang iyong sapatos?" Sumagot si Nasha, "Sa totoo lang, gustong-gusto ng kapatid ko ang mga sapatos na ito, kaya hinubad ko muna para hindi sila madumihan." Pagkatapos sabihin iyon, pumunta si Nasha sa isang maliit na tindahan malapit sa paaralan. Hawak pa rin niya ang mga sapatos habang naglalakad siya ng nakayapak upang hindi ito marumihan. Bumili si Nasha ng ilang bagay sa tindahan. Habang naroon siya, napansin niya ang isang napakagandang pares ng sapatos para sa mga batang lalaki. Gusto sana niyang bilhin iyon bilang regalo para kay Jiang, ngunit kulang ang kanyang pera. Sa sandaling iyon, dumating si Miss Lia sa tindahan at siya na ang bumili ng sapatos para kay Jiang. Labis ang saya ni Nasha. Taos-puso niyang pinasalamatan si Miss Lia at pagkatapos ay umuwi na siya. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa loob ng kanyang bag at nagsimulang tumawid sa Twin Tower. Ngunit habang nasa kalagitnaan siya ng pagtawid, biglang nahulog sa ilog ang mga sapatos, ngunit sa kanyang pagsubok na saluhin ang mga sapatos, dumulas ang puli mula sa lubid. Dahil dito, tuluyang nahulog si Nasha sa tubig. Tumama ng malakas ang kanyang ulo sa isang bato sa ilalim ng ilog, at sa sandaling iyon ay pumanaw si Nasha. Sa kabilang banda, makikita natin si Jiang na gumawa ng isang paper pinwheel. Habang naglalaro siya nito, may ilang taong biglang dumating na nagmamadaling pumunta sa kanilang bahay. Doon nila sinabi kay Yuno ang tungkol sa pagkamatay ni Nasha. Nang marinig iyon, parang gumuho ang mundo ni Yuno sa sobrang sakit. Ang takot na matagal na niyang iniingatan para sa kanyang anak na si Jiang ay nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang anak na babae ang nawala at tinanong si Miss Lia kung nasaan ang kanyang ate. Sa mga salitang iyon, tumulo ang mga luha ni Miss Lia at hindi niya magawang sumagot. Sa sandaling iyon, nakita ni Jiang ang bag ng paaralan ni Nasha at ang mga sapatos na ibinigay sa kanya ni Miss Lia. Nang makita niya ang mga iyon, nagsimula siyang maghinala. Bigla siyang tumakbo papunta sa burol habang sumisigaw para sa kanyang ate. Ngunit kahit saan siya maghanap, hindi niya makita si Nasha. Nanatili siya ron buong araw kasama si Mingming sa tuktok ng burol. Habang nakaupo siya roon, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng alaala nilang dalawa ni Nasha. Mula sa araw na iyon, tuwing oras ng pag-uwi ni Nasha mula sa paaralan,
Tahimik na umuupo si Jiang sa gilid ng burol kasama si Mingming at naghihintay. Pagkalipas lamang ng ilang araw, naging halos ganap na tahimik si Jiang na para bang nawala ang lahat sa kanyang mundo. Pagkaraan ng ilang panahon, umuwi na rin ang ama ni Jiang na si Do mula sa lungsod na wala pang kaalam-alam sa nangyari kay na siya. Pagkakita pa lamang sa kanya ni Yunu, agad siyang napaiyak at sinabi ang tungkol sa nangyari sa kanilang anak na babae. Lubhang nasaktan si Do. Marami pa naman siyang dalang regalo para kay na siya mula sa lungsod, ngunit ang batang para sa mga regalong iyon ay wala na. Sa kabila nito, pinilit niyang maging matatag at sinubukan niyang aliwin si Yunu. Sinabi niyang hindi na siya babalik pa sa lungsod. Mula ngayon ay mananatili na siya kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos nito, lumapit siya sa kanyang anak na si Jiang. Nakita niyang tahimik itong nakaupo habang nakatingin sa ilog. Umupo si Do sa tabi niya at ilang beses siyang sinubukang kausapin. Ngunit mula noong araw na iyon, tumigil na si Jiang sa pakikipag-usap sa kahit kanino. Sa sandaling iyon, dumating si Miss Lia sa kanilang bahay. Sinabi niya sa pamilya na nagsimula na ang paggawa ng tulay sa kanilang lugar at sa loob lamang ng ilang araw ay matatapos na ito. May dala ring bag at school supply si Miss Lia para kay Jiang. Ibinigay niya ito sa bata at marahang sinabi, "Ang pangarap ninyo ni Nasya ay matutupad na sa wakas. Maaari ka nang pumasok sa paaralan. Lagi niyang nais na makita kang nag-aaral. Hindi ka ba papasok para sa kanya?" Ngunit hindi sumagot si Jiang. Pagkatapos nito, umuwi si Miss Lia at kinausap ang isang doktor tungkol kay Jiang. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Ayon sa doktor, napakalaking trauma ang pinagdaanan ng bata. Pagkatapos nito, bumalik si Miss Lia kay Yunu at ipinaliwanag ang lahat. Ngunit tumanggi pa rin si Yunu at sinabi niyang nawala na ang isa niyang anak. Hindi niya kayang isugal ang buhay ng kanyang anak na lalaki. Sinubukan pa rin siyang kumbinsihin ni Miss Lia. Sinabi niya, hindi maganda ang kalagayan ni Jiang. Matagal na mula nang mawala si Nasya, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita sa kahit kanino. Kung magpapatuloy ito, maaaring magdulot ito ng malalim at panghabang buhay na sugat sa kanyang isipan. Ngunit hindi nakinig si Yunu. Tinalikuran niya si Miss Lia at umalis. Kinabukasan, nagpasya si Do na siya mismo ang magdadala kay Jiang sa paaralan gamit ang daan ng Twin Tower. Ayaw na niyang malagay pa sa panganib ang kanyang anak, kaya sinunod niya ang payo ni Miss Lia. Ngunit nang malapit na sila tumawid sa ilog, biglang nakita ni Jiang ang isa sa mga sapatos ni Nasya na lumulutang sa tubig at sumigaw ito ng ate, ate. At agad siyang tumakbo papunta roon. Ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Nang hapon ding iyon, pumunta si Miss Lia sa kanilang bahay upang makita si Jiang. Nilapitan niya ang bata at sinubukan pa niyang sabayan itong bigkasin ang tulang minsan nilang inulit noon kasama ang kanyang ate. Ngunit nanatiling tahimik si Jiang. Mahinahon siyang kinausap ni Miss Lia at sinabi, "Jiang, gusto mo bang magdusa ang kaluluwa ng iyong ate? Hindi naman nawala si Nasya. Nandito pa rin siya sa paligid natin. Maaaring hindi na natin siya nakikita, pero nakikita pa rin niya tayo. Mananatili ka na lang ba sa loob ng silid na ito at mananahimik habang buhay?" Pagkarinig nito, tahimik na kumilos si Jiang at sininyasan si Miss Lia na sumunod sa kanya. Dinala niya ito sa silong ng baha. Doon ay itinuro niya ang isang drawing iyon na matagal na niyang ginawa. Isang tulay na may batang naglalakad patungo sa paaralan. Sa tabi ng batang iyon ay si Nasya. Iyon ang pangarap ni Jiang, ang makatawid sa isang tulay papunta sa paaralan kasama ang kanyang ate. Lumipas ang 6 na buwan, sa araw na ito, opisyal nang binuksan ang tulay para sa mga tao. Nagsama-sama ang lahat ng mga bata sa nayon, dala ang kanilang mga school bag, sabik na tumawid sa tulay upang pumasok sa paaralan. Sa may tulay, naghihintay si Miss Lia kasama ang ibang mga bata. Tahimik na nakatayo si Jiang sa gilid ng tulay habang pinapanood ang paper pinwheel na dahan-dahang umiikot dahil sa ihip ng hangin. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito sa ilog. Naalala niya ang kanyang ate at bahagya siyang ngumiti. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang tahimik na pangako sa kanyang sarili. Tutuparin niya ang pangarap ni Nasya. Mag-aaral siya ng mabuti at paglaki niya ay magiging isang taong ipagmamalaki ng kanyang ate. Habang nakatingin siya sa kabilang dulo ng tulay, naisip niya ang isang napakagandang tanawin. Nakita niya sa kanyang isipan ang sarili niyang hawak ang kamay ni Nasya habang sabay silang tumatakbo papunta sa paaralan. Isa lamang itong imahinasyon sa kanyang isip, ngunit nagbigay ito ng kapayapaan sa kanyang puso dahil ganoon talaga ang buhay. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.